Mga kababayan, isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Pilipinas ngayon ay ang pagbabago ng klima. Bilang isang arkipelagong bansa, tayo ay lubhang vulnerable sa mga epekto nito. Sa pagdating ng taong 2050, maraming pag-aaral ang ginawa ng mga eksperto, maraming pagbabago ang maaaring maranasan ng ating bansa. Isa na nga dito ang pagtaas ng level ng tubig. At may mga lugar sa atin na posibleng lumubog at mawala na ng tuluyan sa mapa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Isa sa mga pangunahing epekto ng climate change ay ang pagtaas ng level ng dagat. Ayon sa pag-aaral ng Climate Central, tinatayang may 340 milyong tao sa buong mundo ang maaaring maapektuhan ng taunang pagbaha pagsapit ng 2050. Kabilang dito ang maraming lugar sa Pilipinas tulad ng Valenzuela, Maynila, Pasay, Malabon at bahagi ng Mandaluyong at Parañaque. Kung hindi maaagapan ng patuloy na pagtaas ng tubig, posibleng malubog ang mga lugar na ito sa tubig dagat at tuluyang mawala sa mapa. Dito sa Climate Central, makikita natin ang mga lugar na posibleng lumubog sa tubig sa taong 2050. Kung magpapatuloy nga ang pagtaas ng sea level, itong mga lugar na yan ang posibleng lumubog sa tubig tulad ng Navotas, Malabon, ilang area ng Valenzuela, Ubando, Hagonoy at marami pang iba. At kapansin-pansin na yan sa ngayon kasi meron ng mga lugar sa Bulacan na tuluyan ng kinain ng tubig. At syempre hindi lang dito yan sa Metro Manila, sa iba't ibang parte ng bansa, sa Davao, Butuan at Iloilo. Ang pagkawala ng mga baybaying lugar ay may epekto rin sa ating ekonomiya, lalo na sa turismo at pangingisda. Ang mga lugar tulad ng Boracay, Palawan at Siargao ay nasa panganib ng pagkaunti ng mga turista dahil sa unti-unting pagtaas ng tubig. Ang kabuhayan ng ating mga mangingisda ay maapektuhan din dahil sa pagbaha ng mga fish ponds at pagkasira ng mga coral reefs na siyang tirahan ng mga isda. Lahat yan ay epekto ng climate change. Ayun pa lang ay nararamdaman na natin ang init ng panahon. Hindi lamang level ng dagat ang tumataas, maging ang temperatura ng ating bansa ay patuloy na umaangat. Ayon sa ulat ng Pag-asa sa Climate Change Scenario in the Philippines, inaasahang tataas ang temperatura sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas ng 1.8 degrees Celsius hanggang 2.2 degrees Celsius pagsapit ng 2050. Bagamat tila maliit na numero, ang epekto nito sa ating kapaligiran ay napakalaki. Ang mas mataas na temperatura ay nagdudulot ng mas matitinding bagyo. Ayon sa datos, ang mga bagyong tulad ng Yolanda noong 2013 na nagdulot ng napakalawak na pinsala sa Visayas ay maaaring mas tumindi pa sa hinaharap. Ang mas mainit na karagatan ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa mga bagyo, kaya mas malalakas ang hangin at mas maraming ulan ang dala ng mga ito. Dagdag pa rito, ayon sa ulat ng World Health Organization, WHO, sa pagitan ng 2030 at 2050, ang climate change ay maaaring magdulot ng 250,000 karagdagang pagkamatay bawat taon sa buong mundo dahil sa malnutrisyon, malaria, diarrhea at heart stress. Sa Pilipinas, ang mga mahihirap na komunidad ang higit na maapektuhan, lalo na ang mga nasa kanayunan na walang akses sa sapat na serbisyong pangkalusugan. Ang agrikultura ay isa pang sektor na labis na maapektuhan ng pagbabago ng klima. Ayon sa Food and Agriculture Organization, ang tagtuyot o sobrang pag-ulan na dulot ng pagbabago ng klima ay maaaring magresulta sa pagbaba ng ani ng palay, mais, at iba pang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Sa ganitong sitwasyon, maaaring tumaas ang presyo ng pagkain at mas maraming tao ang makakaranas ng gutom. Ang Pilipinas ay kasalukuyang isa sa mga nangungunang importer ng bigas sa mundo. Kapag naapektuhan ang ani ng palay, hindi lamang ang ating mga magsasaka ang magdurusa, pati ang lahat ng Pilipino ay maaaring mahirapan sa mataas na presyo ng pagkain. Ang proyekto ng FAO na Adapting Philippines Agriculture to Climate Change ay isang hakbang upang matulungan ang ating mga magsasaka na makapag-adjust gamit ang mga makabagong teknolohiya tulad ng drought resistance na pananim. So anong solusyon natin dito? Paano natin malalabanan ang pagbabago ng klima? Una, ayon sa Climate Change Commission, mahalaga ang paggamit ng renewable energy. Ang solar at wind energy ay hindi lamang nakakatulong na bawasan ang greenhouse gas emission, ito rin ay mas mura at mas sustainable sa pangmatagalan. Bukod dito, ang pagtatanim ng mga puno ay isa sa pinakamabisang paraan upang labanan ng climate change.
Ang mga kagubatan ay tumutulong sa pagsipsip ng carbon dioxide mula sa ating atmosfera. Ang mga proyektong reforestation ay dapat bigyang prioridad ng ating gobyerno kasama ang pagsugpo sa illegal logging. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan. Ang simpleng pagbabawas ng paggamit ng plastic, pag-recycle at paggamit ng mas kaunting enerhiya ay malaking tulong na. Sa pamamagitan ng mga maliliit na hakbang, maaari tayong mag-ambag sa paglutas ng global na isyong ito. Mga kababayan, ang pagbabago ng klima ay hindi na isang isyu ng hinaharap. Ito ay narito na at mararamdaman natin ang epekto nito araw-araw. Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring hindi na natin maabutan ang Pilipinas na alam natin sa kasalukuyan. Ang ating mga isla, ang ating mga tahanan at ang ating kinabukasan ay nasa panganib. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at ng bawat mamamayan, maaaring maibsan natin ang epekto ng pagbabago ng klima. Kaya't sama-sama tayong kumilos para sa isang mas ligtas at mas matatag na hinaharap para sa ating bansa at sa ating mga anak. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.